Hello, Hello, OG! I'm Fabes, I'm Jer. We're here in Tanawan, Batangas. and welcome to our modern A-frame Moonlight Cabin. Lika, tuloy po kayo. Bali, nagsimula itong Moonlight Cabin noong 2022. After pandemic, nauso yung mga staycations, camping. What if meron din kaming sarili? That's why nag-isip kami anong design, anong style. Yun, doon nabuo yung Moonlight Cabin. And itong location na to is, hindi siya yung first choice namin. Pero matagal na tong lot na to na na-purchase ng father ko. And naisip namin, bakit kaya hindi na lang yung na-acquire na lot ng father ko na yung muna yung gamitin namin. At first, hindi namin ma-picture out kasi ang dami talaga. Masukal siya and ang dami talagang damo, hindi mo talaga mapipicture out. So yun yung first plan namin na ayusin muna yung location. Since may di kami mag-staycation, ang dami na namin na-try na mga iba't ibang design, iba't ibang property. Tapos, sa Pinterest din, tingin-tingin kami. Meron kaming napanood sa YouTube na mga iba-ibang videos, katulad din ng OG. Yun. Doon kami nagkaroon ng idea na parang mas maganda kung cabin. Yung feeling mo na parang parang guest house, yung parang nasa ibang bansa ka, na may para siyang mix ng woods, camping, ganun, bonfire. Yun yung mga nasa isip namin. So, naisip namin na bakit di natin itry na cabin, pero gawin nating A-frame. Kasi nga, para timeless nga na hindi nawawala sa uso kahit tumagal yung panahon. Once you step inside the property, ang unang-una talagang makikita nyo is yung majestic view ng A-frame cabin. Parang siya talaga yung pinaka-highlight na tong property namin. Kaya ang pinili talaga namin is yung pagdating mo dun sa dulo, parang may surprise siya na yung feel na parang nasa ibang lugar ka. Naka-elevate din siya para rin magkaroon siya ng effect na parang mataas. Since hindi naman ganun kataas yung lugar. Dito sa lounge naman, pagpasok mo, itong lounge yung pinaka-favorite part ng mga guests. Kasi dito sila talaga, pag umiinom sila ganun, kasi nakatapat siya sa pool at saka dun sa A-frame. Dito naman is naglagay kami ng outdoor kitchen. Yung mga Pinoy kasi parang kahit ako, mas gusto ko yung nagluluto sa labas, yung nag-grill, tas doon ka nagpe-prepare sa labas. Actually, bihirang-bihirang magamit yung kitchen sa loob. Mas gusto nila sa labas nagpe-prepare ng food. Meron din kaming bonfire area. Habang umiinom din, makakapag-chill sila. Pwede rin sila mag-grill. And while nagka-karaoke sila, yan din yung mga favorite na tambayan nila. Tsaka kapag November kasi dito, Tagaytay weather, sobrang lamig, kaya sakto yung bonfire. Yung swimming pool naman is 4 feet yung lalim niya, kaya safe din siya sa mga kids. Meron din siyang kiddie part na 2 feet lang ang lalim. Pagpasok naman sa cabin, ang bubungad agad is yung living area. Nandito located yung ating couch, yung Eames chair, kung saan pwedeng mag-relax habang nakatingin ka lang dun sa malaking window na makikita mo yung view ng pool. Sa right side naman yung dining area. Kung gusto nilang kumain dito sa loob, possible din naman. Sa loob naman meron din kaming indoor kitchen. Kung mas preferred nila magluto na sa loob, possible din naman. Complete amenity ito with ref, rice cooker, gas stove, microwave, and utensils. Sa baba ng cabin, meron tayong toilet and bath. Beside ng toilet and bath, nandun agad yung bedroom number 1. It has 1 king-size bed. Pag-akit naman sa loft, meron itong 2 double-sized beds. And ang view dito is maganda dahil meron siyang open window. And makikita mo rin yung view ng buong A-frame cabin. Halos lahat ng feedback ng guests namin parang hindi siya tiny kasi nga puro glass windows, tsaka malalaking glass. High ceiling siya. Tapos nandun din yung pinaka-favorite ng mga guests is yung chandelier. Parang nag-complement siya din sa itsura ng modern A-frame.
Sa ceiling natin, medyo wood look siya. Pero instead na wood yung gumamit ng UPVC. Mas low maintenance siya and mas safe pa siya sa mga anay, mga ganun. And mas mura rin siya compared sa wood. Yung mismong structure niya is mga metal frames and then mga corrugated na rib type. Bali, ang pinaka-concrete lang dun sa loob ng bahay is yung part ng room sa baba, tapos yung kitchen, tsaka yung CR. Pero most of the materials talaga is metal frames. Doon naman sa may deck, ang ginamit dyan is yung WPC cladding. Para kahit mabasa siya, hindi siya parang lolobo katulad ng wood. And then dun sa tiles naman is meron siyang green effect na parang natural. Yung nabuo na yung cabin, hindi pa talaga siya open for public. Kasi akala namin parang gusto muna namin enjoyin. Pero hindi pa siya talaga totally maayos. May biglang nag-walk-in na guest. Tapos nagulat kami, tinanong namin sa nila nakita, ganon. Kasi parang nagka-problema sila dun sa pupuntahan nila. Nakita daw nila kami sa Google Maps. Kasi nag-pin na siya sa Google Maps nun eh. Sabi namin, nakakaya kasi hindi pa talaga kompleto. Kumbaga, naka-cover pa yung mga gamit, hindi pa talaga naka-set up. So, pumayag sila na, sige, mag-stay sila. Tapos after nun, yun na, dire-diretso na. Hanggang sa hindi na kami talaga nakapag-stay ng matagal. Dire-diretso na yung mga guests. For the lot size, buong property is 1,000 square meter. Pero yung una namin din-develop itong 300 square meter. Dun sa floor area ng cabin, it's 45 square meter. Hindi pa kasama yung annex room na dinagdag namin, tsaka yung sa may bandang caretaker house. Sa total cost nitong dinevelop namin sa loob ng 300 square meter, including the fence, the pool, the extra room, yung buong cabin, and mga furnitures, roughly around 4.5 million. Siguro yung challenge na masasabi namin is yung first, yung paghanap ng lot. Pero nung nakita na namin ito na may potential siya, kaso lang yung lugar is sobrang sukal niya, ang daming talahib. Hindi namin ma-picture out talaga yung lugar. Kung pwede. Kung paano namin siya i-develop. So yun yung first challenge namin. Also yung electricity, water supply. Maraming times talaga na nawawalan ng kuryente. Tapos yung water station namin, water pump namin, dyan lang sa labas, power din siya ng electricity. So kapag walang kuryente, wala rin tubig. So yun talaga yung naging challenge namin. Ang naging solution naman namin dyan is yung power generator and also yung water tank. Isa sa mga lessons na natutunan namin dito sa cabin. Kasi initially talaga akala namin sige yung budget namin, parang nagpa-quote kami, ganyan. Ito yung cabin, kinote sa amin yung budget. Pero hindi namin na-plan ahead na kailangan mo pa pala magpa-fence, magpa-landscape, tapos kailangan mo pa ng mga extra rooms sa caretaker. So siguro, kapag sa mga nagpa-plan dyan na magkaroon ng sariling Airbnb, dapat meron pa kayong extra stretch para din sa mga iba pang gastusin. Katulad ng mga water tanks, yung mga power generators, yun yung mga hindi namin siguro na-foresee nung una namin planning ng cabin. Kasi sa cabin lang kami talaga nag-focus eh. For our weekdays rate, starts from 9,900, good for 8 persons. And for the weekends rate naman is 11,900, good for 8 persons din. If naman meron silang additional visitors, we can accommodate up to 16 persons. They just need to avail the extra room. You can just go to our Facebook page. And meron din kaming Airbnb. May customer service kami na sasagot sa mga inquiries na.
Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.